Hindi masama ang pera. Kung minsan masama ang motibasyon ng tao dahil sa pera. Yun ang nagpapasama sa tao. Kapag hindi maganda yung pananaw mo tungkol sa pera o tungkol sa kayamanan. Amen po ba yun? Kaya ngayon ay panawagan para sa atin, para tingnan sa ating sarili at tanungin ang ating sarili, ano nga bang tingin natin sa kayamanan? Kung mahal mo ang Diyos at ang kapwa mo, hindi ka manghihinayang na ibigay, hindi lang yung kayamanan mo, kundi yung panahon mo, lahat-lahat ng sa iyo. Pero kung ang mahal mo lang sarili mo, lahat ng yan para lang sa sarili mo. Pero alam mo sa sarili mo, na kapag sarili mo lang ang inintindi mo, hindi ka magiging masayang tao. Amen? Sapagkat ang tunay na halaga ng kayamanan ay ang gamitin mo ito para pagbutihin ang sarili mo at maipahayag ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit. Dooy walang naninirahang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Masama po bang maging mayaman? Masama hindi. Hindi masamang maging mayaman. Di sana sa Baraswain maraming masama. Hindi masama na mag-ipon ng pera. Pero, ang palaging tanong, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, bakit? Bakit? Bakit ka nagsusumikap na yumaman? Bakit ka nagtatabi ng pera para sa hinaharap? Bakit ka nagsusumikap magtrabaho? Dapat malinaw sa'yo, bakit? Yan yung sinasabi ni Jesus na ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Jesus is not referring to the physical eyes, but Jesus is referring to our sense of vision. Yung mga pananaw natin sa buhay, yung mga bakit natin sa mga ginagawa natin. Bilang tao, binigyan tayo ng Diyos ng isip at ng puso. Binigyan niya tayo ng kakayanang pag-isipan at pakiramdaman. Ano yung layunin ng ating mga ginagawa? Yan yung sinasabi niyang pananaw sa buhay. At kung malinaw sa atin yung pananaw natin sa buhay, hindi tayo maliligaw at ito ang magdidikta ng lahat ng ikikilos natin. Kaya, kapag ang pinag-uusapan ay pera, para saan sa iyo ang pera? Yan ba'y iniipon lang sa bangko? Yan ba'y masaya ka pag nakita mong madaming, ay, dami ko ng pera. Ganun ba? Hindi ba't ang pera dapat ginagamit sa mga bagay na mahalaga? Hindi ba ang kayamanan ay iniimpok hindi para hanggang mamatay ka, makita nila makapal ang bangko mo. Hindi. Kaya ka nag-iipon ng kayamanan para yung kayamanang ito ang gagamitin mo para ipakita mo sa mga mahal mo sa buhay na mahal mo sila.
Sa kanila mo gagamitin yun. Kaya naman, ito ay pagpapakita mo ng halaga sa Panginoon sa pamamagitan ng paggamit mo ng kayamanan sa pagtulong sa simbahan o sa mga taong nangangailangan. Tama o mali? Dahil walang kwenta yung madaming pera, pero yung pera walang kwenta. Nagigets ninyo? Walang kwenta yung maraming pera dahil yung pera ay walang kwenta. Ibig sabihin, hindi mo ginagamit sa kung saan ito dapat gamitin. Yung kayamanan, it has a purpose. And the purpose of riches in this world is to use it to express our love for God or for other people. Hindi rin naman masamang gamitin ito para sa sarili, pero siguraduhin mong pag ginamit mo ito sa sarili mo, hindi mo ito ikasisira. Hindi mo ito hindi ka magiging masamang tao kapag ginamit mo ito para sa sarili mo. Kaya ito yung tamang pananaw. Hindi masama ang pera. Kung minsan masama ang motibasyon ng tao dahil sa pera. Yun ang nagpapasama sa tao. Kapag hindi maganda yung pananaw mo tungkol sa pera o tungkol sa kayamanan. Amen po ba yun? Kaya ngayon ay panawagan para sa atin. Para tingnan sa ating sarili at tanungin ang ating sarili, ano nga bang tingin natin sa kayamanan? Iniimpok lang o ginagamit para magpahayag ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa-tao, at para sa kabutihan mo? Minsan binibiro ko minsan pabiro kong sinasagot ito o sinasabi, ano ba ako sa Tagalog nung where your treasure is, there your heart will be. Ano po sa Tagalog yun? Sabi ko, simple lang, kung sinong mahal mo, doon nauubos ang pera mo. Tama o mali? May punto rin naman, no? Mali yun, hindi yung translation ng gospel. Pero may punto. Kung sinong mahal mo, doon nauubos ang pera mo. Kung mahal mo ang Diyos at ang kapwa mo, hindi ka manghihinayang na ibigay, hindi lang yung kayamanan mo, kundi yung panahon mo, lahat-lahat ng sa iyo. Pero kung ang mahal mo lang sarili mo, lahat ng yan para lang sa sarili mo. Pero alam mo sa sarili mo, na kapag sarili mo lang ang inintindi mo, hindi ka magiging masayang tao. Amen? Sapagkat ang tunay na halaga ng kayamanan ay ang gamitin mo ito para pagbutihin ang sarili mo at maipahayag ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Ngayon ay ginugunita natin si San Luis Gonzaga. Siya po ay galing sa mayamang pamilya, pero sa murang edad, hindi niya inisip kung paano siya yayaman at kung paano niya pag-iingatan yung yaman ng kanyang pamilya. Hindi. Ang iniisip niya, paano niya mapaglilingkuran ng Diyos sa kabila ng kanyang murang edad at kung paano siya makatutulong sa kapwa-tao. Sa katunayan, dahil sa kanyang paglilingkod sa mga may sakit, nahawa siya sa sakit sa isang epidemya noong 1500 something, no? At ito yung naging dahilan kung bakit siya nagkasakit at kalaunan namatay. Pero yung kanyang buong buhay, iginugol niya hindi sa pag-iimpok ng kayamanan sa lupa, kundi pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya nga, pinili niya na manatiling birhen, pinili niya na maging malinis ang kanyang isip at ang kanyang puso, at pinili niya ang maglingkod sa kapwa. Walang pakabig, walang pag-iipon ng yaman dito sa lupa, kundi pag-iipon lamang ng yaman sa kabila. Kaya yun yung palagi niyong iisipin na kung mag-iipon lang kayo ng pera dito sa lupa, iiwanan nyo ding lahat yan. Pero kung yung pera ninyo sa lupa, gagamitin ninyo para sa kapwang nangangailangan, para sa simbahan, para sa mga mahal ninyo sa buhay. Kung gagamitin ang pera para ipahayag ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at para sa kabutihan ng sarili, kahit ginagamit mo ang pera mo dito sa lupa, nakapag-iimpo ka din ng kayamanan sa langit. Be wise. Kapag maayos ang iyong pananaw tungkol sa kayamanan, makararating ka sa buhay na walang hanggan. Mag-ipon ng yaman, hindi dito sa lupa, kundi sa langit.
Hindi masamang maging mayaman. Ang masama ay yung tingnan mo yung kayamanan bilang isang bagay na minamahal, kahit ang totoo, ang kayamanan ay dapat ginagamit lang para magpahayag ng pagmamahal. Amen. San Luis Gonzaga, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.